National Imbalance kay si Ate Yoli Garcia ng ABS-CBN News, Manila Times, ano ba? Lahat na. Direct Frank, thank you for directing the last awards ng PMPC. Yes. Congratulations na natuwa kami lahat. Thank you so much. And gusto ko pong itanong na, is it the first time that you're handling talents? You know what, before, this is a brief story. My first talent talaga is pag nawala yung feedback. My first talent ko talaga is si John Buelas. If you remember, John Buelas from He's Into Her, yung kumanta ng theme song ng He's Into Her. Siya talaga yung unang kong talent. But he's from the UK. So he went back to the UK. And then my second talent is Oliver. Siya po talaga yung second talent ko. Tapos after a while, doon pa lang po. So hindi ko actually first time. Pero yung experience ko kasi managing talents just came about because lumapit mo kasi sa akin at gusto magpatulong to get into the industry. At dahil nga po, nasa industry ako ng pag-direct ng concerts, ng TV, at ng videos and all. Naisip nila na parang ako yung mag-handle sa kanila. So, doon po nagsimula yun. Congratulations, magagaling po yung mga actors. Maraming salamat. Pwede po magtanong na, kahit brief lang, yung paano po sila napili? Kasi ang gagaling na po rin. Okay. Si Oliver po, nakilala ko siya kasi consultant director po ako ng Pie Channel. If you remember the Pie Channel of ABS-CBN, I was the consultant director and he was a part of a talent competition in Pie Channel. Tapos, pinakilala ko sa akin doon. Tapos, pinahanap ko talaga siya. Sabi ko, sino yun? Sino yung mga grab driver lokal? Parang, pwede yun. Sabi ko, pwede yung magaling din siya kumanta. So, pinahanap ko po siya talaga. Tapos, kung nahanap ko po siya, gines ko lang po siya sa show ko. I also do streaming for FYE channel ng ABS. So, kung yung sessions, gines ko po siya doon. After na, sabi ko, sige, let's try. Pwede mag-work. So yun, so that's Oliver. After Oliver is Kier. So si Kier, when Oliver had to go, when Oliver had to find himself, umalis muna siya, si Kier came into the picture. Si Kier naman, nag-message naman siya sa akin. Ang sabi niya, direct, gusto kong mahanap yung purpose ko. Ang tagal ko na akong songwriter, pero hindi po ako nabibigyan ng opportunity. May kanta na po ako sa Spotify, pero parang kulang pa. Plus, ito yung sobrang naging interesado ako. Ayaw ko lang din kong maging singer o composer. Gusto ko rin kong maging parte ng production. Gusto ko rin kong magsulat. Gusto ko rin kong mag-produce ng video. So, naging interesado ako. Siyempre, kasi ako kailangan ng tao kasi also all FLM creators in production. So, we produce TV shows, pageants, yan. So, sabi ko, oo nga, ako pwede. So, doon ko nagsimula yun. And the rest is from social media. Lay is a very young social media influencer from TikTok, and Tico, na nakita ko na at a young age, at 19 years old, he's 19 years old, he's the breadwinner of his family. And he's able to provide for his family with just streaming. And at the same time, when I talk to him, direct, I also want to be in production. Ngayon, EA ko siya. So he does all my schedules. Alam mo na kung nasaan ako. Plus the fact na yun, kumakanta rin siya. Yan. Si Sean is very famous on TikTok. I see it online. Tapos nakikita ko siya, parang sabi ko, grabe. Alam niyo ba, itong si Sean streams almost every day for 12 hours. For 12 hours. And he's doing that because he wants to provide for his family. At alam niyo po ba, that dahil because of his streaming, he was able to send his family from Negros to Manila. Dahil sa streaming,
dahil sa talent niya. So, it was just fitting na sabi ko, I think he needed this push. He needed this push para mas mapalawin pa yung talent niya at makatulong siya sa iba. Si Kirby is a very, very talented person. From the corporate world, he's from the corporate world, he handles a lot of influencers. He's a marketing corporate person. And I think it was a perfect mix for us here in the group. With his talent, with his charm, diba? With his charm, to be part of the group. Kaya, yan. Diba naman? Wow! Okay. Ang next na magtatanong, syempre, ang entertainment editor ng Manila Bulletin, Mr. Baguio. Hello, very magandang gabi po. And congratulations sa bagong achievement ninyo. Late last year, I attended your press con when you launched your single, ano? And now, ito na, you're expanding your horizon talaga when it comes to show business, ano? So, tama mo yung pagkaintindi ko, bukod sa solo, group, so dual responsibility ang gagawin ninyo. As a group and then individual performers. That's correct, that's correct. We want kasi parang pag kunyari we get invited to shows, we want a total package. Parang get us as a group, get us as individuals also. Pero ang dami na pong boy group sa Philippines, ano? So, anong kakaiba sa Formula 5? I think ang pagkakaiba sa Formula 5 with other boy groups is, I think you've heard the sound. The difference of the sound when we're together. You know what? It's the chemistry of our voices. Hindi namin talaga ito sobrang inaral na inaral. It was really the perfect mix. Na parang pag nag-rehearse kami, alam namin yung placements namin. Kaya sabi ko, perfect combination talaga kung nakuha ko talaga yun. Kaya sobrang tuwa-tuwa. Okay, kung may boy group, hindi ba nalala yun na mag-organize nila na mag-form nila doon ng mga babae naman at ang laban sa ibang Hindi ko malayo yung mangyari. So I'm actually looking into it. Looking into it. Siyempre, in time, yan. For now, kasi madaling i-handle ang voice. Kasi para parehas kami. Tapos siyempre, that's also the reason why I wanted to handle singers. Because I myself am a singer. So alam ko yung feeling, yung dreaming of how to make it. And at the same time, when you rehearse, alam po namin kung paano kami atakin ng bawat isa. Tsaka, isang suntok lang sa kanila, alam na rin. Okay, after the last question, after this, saan ang next major gig ng group? Oh, that's a very good question. Next week, we will be flying to Taiwan. We'll be back to Taiwan for our first international show. Nice. So, yes, nakakatawa ko eh. In Taiwan, we'll be performing our first concert in Taiwan, in Taichung. And then after that, we will also be one of the guests for, of course, AG's Alexa Ulan. That's February 1 and 2 sa New Frontier Theater. Okay, congratulations. Congratulations, guys. Okay, thank you. Siyempre may tanong. Ang isa sa mga sikat na vlogger, Alison Con. Hello, congratulations. Thank you, you entertained us very well. Talagang piniginabutan kami sa mga songs niyo. At nakakatuwa na parang, may yata yung first na nag-launch na actually may single na. Diba yun yung isang advantage and talagang yung singles nyo, bagay na bagay. Yung question ko to the boys, dito sa mga ibang mga boys. Kasi parang inutulos kayo nila kanina kung saan kayo nang galing before eh. Pero we're just curious, ang ganda ng boses nyo. Yung mga sinalihan na ba kayong contest, you failed and you won, parang gano'n. Tell us your experience. Ako, nakilala ko na ako sa The Clash. I was one of the competitors sa season 5. And then after that, naging top 2 ako sa competition. And after The Clash, nagkaroon na ng candidate ko ako. And that was my downline actually. Kasi nabok ako ng match. And, pero, who would have thought na after that very sad moment for me, nandito ako with this incredible people, diba? And so, doon ko na-realize ako, it's not just about winning a competition, but it is about being courageous to still pursue the craft that you want to do.
that we wanted to do. Ako po, sumali ko, una kong sinabihan I can see your voice. Kaya gusto kong lupas pa rin. Tapos, syempre, alam mo yung pag meron ka talagang pangarap, gagawin mo na, napansin ka, kaya nalo ako ng episode. Nag-duwag lang hingin ko, tapos pinala ko sa tawag na tanghalan. Tapos, natalo ako. Tapos, hindi ako tumigil doon. Kinaibigyan ko lang nasa prod hanggang sa nag-work ako sa under sa isang teleserye sa US na as production assistant and talent coordinator. Tapos di pa rin ako tumigil hanggang sa ito. Di ba rin ako tumigil? Ayun po, ayun ko lang sa mga masalihan ko po mga shows experience ko po sa shows. Bago sa show, tanong lang kasi pinag-usapan namin kanina, lahat ng apelido. Ikaw lang yung wala. Ano daw yung apelido mo? Secret. Pero gusto mo makilala na scare without ano? Ako, care lang po, may number. Kasi, I love yung pinag ko ng support ng family ko lang. Ako si Care, wala siya na apelido. Okay. Thank you, sir. Ako naman po, before ako sumali sa live streamer ko for like 9 years na. Then, ano po, nag-promotions din po ako, tapos concerts. And then, sumali ako sa TV5, singing, nag-deliver ako na. After nun, nag-mention ko ako. Tapos, yun, more shows, concerts din, then TV lessons. And then, ngayon, Thank you. Si Lane. Ako naman po, hindi pa po ako nakakalabas sa TV kasi nag-auditions lang po ako. Since bata pa po ako, nag-audition po sa Junior Ashka, sa Showtime, sa TV5, before, nag-audition din po sa Filmmaker, saka sa baba. Sa mga nag-try din po ako sa TV commercial. Yung pinaka-last ko na yung audition is TV po. Pero are you planning to join Roma or dahil may growth na kayo hindi ka na nasasali sa conference? Hindi ko rin po sure pero I'm just waiting for consent. Thank you, Lane. See you all of you. ako po nag-start po ako. Audition ko na sa I Can See Your Voice ng first season. Unfortunately, hindi po ako nakuha doon. Pero, nakuha po ako ng last episode na nagtalang po ako sila yung I Can See Your Voice. And then, before that, sumali rin po ako sa tawag ng Pamilya. Nakaka-daily week po ako. And then, boy romantic po ako sa GMA. Last question ko na lang, tanong mo lang, lagi namin tinatanong ko dun sa grupo, di ba? Individually, if given a chance na makilala kayo dun sa industry, sino yung gusto nyong makakolaborate na singer? Yan, para if given a chance to choose soon. Diba? Ako, obvious na dugo sa song. Ang gusto ko talaga makakulab si JK. Kasi sobrang ganda ng ano yan, yung pagiging musikero niya. Sobrang lawak ng pangunawa niya sa musika. The way na bato siya ng mga words, sobrang emotional. Kaya sobrang gusto ko nakadap yung ganung klaseng disiplina sa musika. So, si JK. Ako naman po, actually, ages ago. Pero since meron po nakakanta ng ibang with them, dun po ako sa isa, si Ate Ian ko sa Never Go Go. Ay, favorite ko yung mga shows niya. Yung bata pa po. Yung parang mga, yung songs niya po yung to-go songs ko sa karaoke. Dali natin si Tarek, si Kerwin muna. For me naman, I have always been a fan of Ben and Ben. I'm also Silent Sanctuary kasi they play violin. I feel naman na I can fit into the genre. So, it's Thank you. Okay, lang. Tigil. Ako po si Ate Moira kasi galing ko siya sa place ko po. Then si Ate, yung bagong singer po this generation. And kung sa mga legend ko, si Tito Martin or si Sir Gary. Parang nagawa mo lahat yun. Ano ako ba yun? Kaya doon ko ba? Pero yung gagawin ko po sila ng songs.
ako naman po kasi Miss Sarah. Kasi parang sa inyo kami nag-vibe, like, kasi gusto ko naman like sumayaw ng karagatan na gusto ko rin ganun yung ginagawa ko sa Miss Sarah. Saya talaga naman. Ako, sa dami na nakakalabayat mo na indirectly ba? Kaya yung mga nakakadobet na niya. Si Marky. Siguro, kung may mga collaborate pa ako gusto ko collaborate si Christian Bautista. Kasi parang, gusto ko talaga i-join ng process. Parang magkakalulit kami. Congratulations sa Thank you, Ann! Wala naman sa malaganap na programa Marisol Academy. May tanong, si Mildred Bacco. Hello, good evening, Direk. First, natawa ko doon. Take care muna. So, ang gaganda talaga ng mga original songs na pinupost mo. Sabi na namin alam na Bumilig kami doon sa mga original songs. Very cool talaga. So, ano yung inspiration mo? Kasi yung pagsulat ng kanta, it's a gift, diba? It's a talent. Diba? At ano yung inspiration mo sa pagsusulat ng kanta? Thank you so much po sa gusto niyo. First of all po, siguro feeling ko na-inspire talaga kasi pinanaki po ako sa pamilya ng musician, especially my mom right there. She's a single parent na binuhay niya kami ng using her talent as a singing banda sa abroad and all that. So, lumaki ako na kumakanta, ate ko, mga ate ko, kuya ko kumakanta, pati yung kapitbahay, kumakanta na rin. Tapos ko, I love writing, I love expressing how I feel, or minsan po, yung mga songs na sinusulat ko or anything, minsan nakikichismis ako sa mga kaibigan. Kamusta na rin yung ganito? Break out, tapos ganito po siya, nagmula ng hugot. Kaya most of the time po, medyo on the heartbroken side po yung mga songs ko. Kasi I believe, mas marami ang broken kaysa sa mga medyo, hindi din natin. Yun lang po. But of course, lahat po yung binabagay ko rin sa mga kakasisyon, si Irvin, kung ano pong quality ng voice nila ito. And kaya po nakakatuwa yung pag-gawin na gawin. Thank you. Pero kung merong singer or artist na gusto mo i-compose ng kanta, sino yun? Si Miss Reg po. Yes. Miss Reg in the last. Miss Reg po. Yeah. Okay, thank you, dear. Okay. Thank you, Direk.